beloved Boss Mike Cervera. How do you say Natatandaan niyo po ba ito, mga kababayan ko? Nung pinaya ni Robin Padilla, itong contestant, opo ha, kita nyo kung gaano kabobo ito, mga kababayan ko. Sige. Binoy! Tininan, Tagalog nga eh. how do you say put your hands out flat? Iho, Pilipinas Got Talent. Kita nyo dahil po hindi niya naiintindihan yung salita nung contestant dahil English, mukhang nahirapang unawain, mga kababayan, abay pinahiya. Yung contestant, nakakaawa. Biruin ninyo kahit sino pa yan, kahit banyaga, alam mo dapat mong ikaw ang mag-adjust, hindi siya. Contestant nga eh. Di po ba? Pakakatandaan ninyo, maraming mga bansa ang hindi bihasa sa pagsasalita ng salitang banyaga, lalong-lalo na ang Ingles. Tulad sa Japan, China, at marami pang iba kahit sa Europa. Mga kababayan ko, hindi maalam sa pagsasalita ng salitang Ingles. Kahit pangunawa, hindi nila naunawaan. Kita nyo mga kababayan ko, pero eto naggaling-galingan. Pinahiya yung contestant. Grabe no, mga kababayan ko. Tuloy. Magtagalog ka. Magtagalog ka, Eka. Pansinin nyo naman ang mukha ni Angel. Kita nyo, dirin-diri na, naduduling. Naduduling, Ayan, naduduling na ho yung kapwa niya purado. Mga kababayan, Sige, tuloy. Mumukha kaming katawa-tawa. Nagmumukha daw, silang katawa-tawa, si Angel, ganyan ang itsura. Sa totoo lang naman, nagmumukha talagang katawa-tawa si Robin Padilla kahit saan eh. Mariel, pagsabihan mo nga, baka sakaling makinig sa'yo. Pero tingnan mo, si Angel, kita mo itsura? Siya na nahiya. Di ba? Siya na nahiya, mga kababayan. Si Angel na ho nahiya doon sa contestant at pinaggagawa ni Binoy dyan. So, eto po, mga kababayan, yung pong magiging campaign manager nung dalawa. Sabagay, sino ba naman ang magsasama-sama, di ba? Yung pong mga bobong katulad niya. Si Amy, mga kababayan, hindi bobo yan, matalino yan. Malalim mag-isip yan, Marcos daw yan eh. Pero hindi ako naniniwala na Marcos yan. Pero mga kababayan, eto pagkaisipin nyo maigi. Kung eto magiging campaign manager, ano kayang gagawin niya? Ano kayang gagawin niya? Di ba? Yan na nga ba? Sige, eto na mga kababayan. Iwanan na natin to. Puntahan natin eto. Nako, Diyos ko po. Si Buday, gigil na gigil kay Attorney Claire. Nako, panoorin nyo. Pasok! Na naman ba ito? Bumelta si VP Sara Duterte kay PCO Yusek Claire Castro matapos tawagin kasunduan ng manggagamit at nagpapagamit ang ugnayan nila ni Senador Amy Marcos. Hostage niya, si Senator Amy Marcos. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay walang partisipasyon sa kanilang naging kasunduan. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa. Ayaw ka, ang kulit-kulit mo. Sinabi na nga hindi magpisan silang dalawa. Alam mo, sa totoo lang, para lang bata talaga no? Yung style ni Sarah. Sabi ko sa inyo, pang nursery talaga. Bakit? Di ba nung mga tayo, mga elementary, nung tayo, mga mga kinder, paulit-ulit lang yung sinasabi nating pang-iinis sa tao. Lalong-lalo na sa kinaiinisan nating classmate natin. Di ba? Yan yung ganyan si Sarah. Paulit-ulit na sinasabi niya na magpinsan daw si Franz Castro at si Attorney Claire Castro. Ilang beses nang pinasinungalingan nung dalawa. Isipin nyo, ganyan ba? Ganyan bang klaseng level ng pangunawa at pag-iisip ang gusto nyong maging presidente?
Kaya nga ba mga kababayan, naniniwala ko gagamitin lang ito ni Aimee. Di ba ba? Oh, yan yun. Oh. Walang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko, garbage in, garbage out. Pagdating Nakita nyo, paulit-ulit lang mga kababayan yung sinabi. Pero hindi niya naman pinangatwiranan kung ano yung ibig sabihin ni Attorney Claire Castro. Malayo ang sagot doon sa sinasabi ng isang matalino. Yan ang makikita nyo, ang pagkakaiba ng isang matalino at isang bobo. Tandaan nyo mga kababayan, kung level lang ng utak ang pagbabasihan. Mga kababayan, malayong malayo ang agwat ng utak ni Attorney Claire Castro kumpara dito sa gusto nyo. No, mga kababayan, kumpara dito sa vice presidente nyo. Naniniwala po ba kayo mga kababayan? Kung ating susukatin ang nilalaman ng utak nilang dalawa. Mga kababayan, ang utak ni Attorney Claire Castro, naku, malayong malayo distansya. Sa totoo lang, kung karera lang ang utak nilang dalawa, malamang po si Sara. Si Sara nag-iisip pa, hindi pa nakakaarangkada. Si Attorney Claire nandun na, tapos na. Nasa finish line na si Attorney Claire. Kung gagawin lang nating karera yung utak nilang dalawa. Tama po ba mga kababayan? Sang-ayon po ba kayo? Kitang-kita naman kung inyo lang uunawaing maigi. Utak ng isang matalino at isang bobo. Pagkarerahin ninyo, mga kababayan, yung utak ni Buday may iwan. Hindi pa nakakaarangkada. Si Attorney Claire nandoon na, finish line na. Nako! Tama po ba mga kababayan ko? Tama? O, ulitin natin at unawain ninyo. Makibahagi naman kayo, mga DDS dyan. Huwag lang ho kayo matuwa at manood. Ano po? Oo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami nagagalit sa inyo. Real talk lang yung mga sinasabi namin, tanga, mangbobo kayo. Real talk yun. Hindi po yun na, hindi po biro. Oo, real talk. Totoo yun. Pag sinabi namin ang DDS, mga bobo, tangat, mangmang, totoo yun. Di ba? Ito na, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi. Pasok! si Claire Castro na naman ba ito? Bumelta si VP Sara Duterte kay PCO Yusek Claire Castro matapos tawaging kasunduan ng manggagamit at nagpapagamit ang ugnayan nila ni Senador Aimee Marcos. Hostage niya, si Senator Aimee Marcos. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Aimee Marcos. Ang Pangulo ay walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko, garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Kita nyo? Sige nga ho. Ayan na. Iyan na ho yung ebidensya. Baka naman mga DDS magduda pa kayo. Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita. Sabi nga sa nag-viral na, kitang-kita naman ang diferensya, di ba? Kitang-kita. Isang matalino, isang bobo. Yaan na yung magandang halimbawa. Di po ba? Ang layo ng sinabi ni Attorney Claire Castro at ang layo ng ng paliwanag at palusot ni Buday, mga kababayan ko. Grabe, no? So mga kababayan, dito ako talaga natatawa. Kapag ka naitatabi si Sara sa ibang tao, sa isang tao na dati, mga kababayan, hindi natin napapansin. Pero ngayon, mga kababayan, kung gusto nyong umangat at masabi na matalino kayo kaysa kay Sara, tumabi kayo sa kanya. Sigurado, mga kababayan, mapapansin ang katalinuhan ninyo. Di po ba? Mapapansin ang katalinuhan ninyo kapag ka tumabi kayo dito kay Sara. Ulitin natin uli. Ano ba ang gustong sabihin
ni Attorney Claire. Pasok. Si Claire Castro na naman ba ito? Bumelta si VP Sara Duterte kay PCO Yusek Claire Castro matapos tawaging kasunduan ng manggagamit at nagpapagamit ang ugnayan nila ni Senador Amy Marcos. Hostage niya Yes. si Senator Amy Marcos. Na hostage, may nagtanong kasi. Ang tanong mga kababayan ano daw masasabi doon sa binanggit ni Sara na hostage daw ni Buday si Amy. Tuloy. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ng ni Senator Amy Marcos. Totoo naman, kasunduan yan. Ano ba naman ang pakialam at kinalaman ni Pangulo dyan? Wala naman. Yun po yung mga sinasabi ni Attorney Claire na dapat sagutin ni Buday. Tuloy. Ang Pangulo ay walang partisipasyon sa kanilang naging kasunduan. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Kita nyo? Sige, doon na lang tayo sa dulo. Ang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit kasi bobo. Hoy, Banat Bay, si Sara bobo, di ba? Alam naman nila Banat Bay na bobo yan eh. Kaya nga ba mga kababayan, sa totoo lang, ilag na ilag yung mga vlogger na iba eh. Sa totoo lang ilag na ilag yung mga vlogger na iba dyan. Dahil alam nila na mahina ang ulo ni Sara. Kaya tignan ninyo, yung mga mga vlogger nila nag-aaway-away, di ba? Hindi mapagkasundo, mga kababayan. Kasi karamihan sa mga vlogger nila, si Duterteng matanda lang ang kanilang sinusuportahan, hindi siya. Alam nila na mahina ang ulo, mga kababayan. Ngayon, doon na, isang manggagamit at isang willing magpagamit. Ngayon ang sagot, dapat medyo matalino. Yung mai-impress yung mga makakarinig ng katwiran mo. Kaso mga kababayan, tanong ko lang, nai-impress ba kayo? Sa tuwing mga ngatwiran si Buday nyo, mga kababayan, kung ako DDS, matagal na akong umalis. Sa totoo lang, kasi nakakahiya kung ganito lang ang susuportahan. Okay na, payag na ako si Digong suportahan ninyo. Pero kung ang susuportahan ninyo, isang bobo, matalino lang sa pagnanakaw ng pondo, mga kababayan, umiwas na kayo. Ito, ang sagot doon sa isang manggagamit at isang willing magpagamit. Sagot doon? Talinuhan mo. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family. Kita nyo, hirap na hirap, di ba? Dadali na lang, mga kababayan, mga ngatwiran na lang ng fake news, mga kababayan, hirap na hirap pa siya. Kasi nga hindi makakapag-isip yan ng mabilis. Ang utak niyan, mga kababayan, umiikot pa, loading. Kaya hindi makakasagot ng maayos. Ang isasagot niya lang kung ano yung sinagot niyang naalala niya nung una, na hindi naman totoo, hindi naman napatotohanan at tinanggi na ng dalawang Castro, mga kababayan, uulitin lang para lang may maisagot. Kumbaga, sa exam natin, mga kababayan, para lang may masabing may naisagot tayo sa recitation, kahit ano na lang sinasabi natin. Nagets po ba ninyo? Di po ba? Yung mga, pag tinawag ka, kahit nagtatago ka na, ayaw mo mag-recite eh. Pag nakita ka ng teacher mo, bahala na kahit ano na isagot nyo. Yan, tama yan, Mildred Salonga. Kung merong totoo na lutang, eto na yan. Huwag nyo nang ituturo pa kay Lenny dahil kung may lutang, yan. Diba? Yan. Tuloy. Yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi Kita nyo, mga kababayan ko, pinilit niya talaga na, magpinsan yung dalawa kahit hindi naman. Hindi sila magpinsan. Walang koneksyon yan. Parang tayo. Marami tayong mga kaapelyido pero wala namang dugo na nanalaitay sa dugo nila. Di po ba? Merong mga De Los Santos sa norte, may De Los Santos sa Visayas, may De Los Santos sa Mindanao. May Rojas saan? Sa Mindanao, may Rojas sa Visayas, may Rojas saan? Sa norte. Kita nyo?
Kung may ganon, may Castro sa Norte, may Castro sa Visayas, at may Castro din. Saan? Sa Mindanao. Yan yun eh. Hindi ho nauunawaan ni Buday ho yun. Kasi ho, mahina talaga ang ulo. Ayan. Kita nyo na, ulitin ko lang. Kitang-kita nyo na nung pinagtabi yung pangangatwiran ng dalawa. Isang matalino at isang bobo. Yaan ang napakagandang halimbawa itong dalawa na to. Di po ba? Di po ba? Yan. Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.